In the mighty name. In the mighty name, O Lord. In the mighty name, O Lord. The mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. The verse of man and the next of man. Be acceptable. Be acceptable. Be acceptable. Unto you. Jesus. And you. Jesus. 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 Abang Nicola. Bisa bilang betul pagkamaayos ito na kanunin ako mga pagkampo kita utantanan mga sinabi ini grabe ka-unique, grabe ka-amazing, moving ni Jesus sa mata kinabuhi. Si Ilong Jesus kanunay nakalimutan. But the only problem siguro natin is hindi kayo na ito mga-deserve. Hindi kayo na ito kita. Tungkol sa sa mga butang ng galiho. Daghan kayo mga butang na nakabisita natin sa ito. Marami na kita po yung Kristo. Siguro yung problem niya, hindi kayo na ito nakapras. The moving ni Lord in the Spirit. That He continuously moving, even until now. Dili lang ining at church, dili lang sa matag sa nato na kinabuhi ko dili sa tipong kalibutan sa talang natin. That He continuously still kadaghan sa mga tao na ginakila kalibutan. Kita mga Kristohano, He expected us to continue to spread the salvation na maangkot lamang rin
Pinahagi ng Jesus. There's no other way besides the Lord Jesus. Ganili ka magpabiling o mga ngabi. Ganili ka magpabiling, ganili mo reach out. Kabalo ba mo, nga mo sa inyong na nagalihog, nagumog si Lord sa atong kinasunuran, sa atong kinabuhi, hindi lang para lang sa atong kaugaling benepisyo. Pero naglihog si Lord tungod kay gusto ni Lord na kita muhimo sa atong mundo to spread out, to saturate the world. Hindi ko nga mag-igsoon tungod kay personally, nag-experience na ko adlawan, no? Oras-oras. Minuto, segundo. Ang kaayo sige. Kaya kaling pagbalong nato daan sa matag adlaw. Kanang pakaandi pa sa church. This is because of the goodness, because of the mercy, because of the abounding grace of the Lord. Kaya kung nilipat mo si grasya na nagaya mo, wala ang natagtakaroon na ining mga oras. Amen. Hallelujah. Kaya tagit na lang ni Lord sa Luke chapter 1. Luke chapter 1, verse 34. Natugod-luon lang ang verse 34, then 38, and then 40, 46, 47. Actually, it talks about from verse 26 to 56. No? Verse 26 to verse 56. It talks about, actually, it talks about Mary na gihagdan ni Angel Gabriel sa mensahe. Sa mensahe na siya mamahimong mabuntis. Siya gamiton siya sa inyo. Gamiton siya sa inyo ng instrumento aron magpakatao ang Mesiyas, magpakatao ang Ginoo. Sige yung Isus pinili ng kalimutan. Kapag katawag ng Isus, we are just like Mary, na supposed to have a heart na willing to do the will of God, to fulfill the purpose of God. Why He has chosen us, why He has called us, and what are the reasons. And kita mo taniya, we are like Mary. And nakita namin yung mga insuon, nagipahibalo siya ni Gabriel, no? Na gamiton siya. O dili sa yun, doon bigay mo lang nato sa akong, pwede siya taas-taas. Dili sa yun, on Mary's part, nga mabuntis siya tungkol kay naagabay siya ikuya kasi Joseph niya wala sa siya ng ilang ni Joseph. Sa ilang palaguyab na wala sila, engaged na sila, despite na engaged na sila, wala yung nahitabo nga wala'y nahitabo nga kanang bitaw beyond, no? Labaw sa angayay, no? Kanang gitawag nga beyond limitation, wala'y nahitabo, wala'y nahitabo. O here comes mamot ang
matawag na itong mga krisis sa kinabuhi ni Mary, nga mabuntis siya. Mabuntis siya, nga wala siya nilagti, una sa tanan ang pressure, nabatigo niya. Sa diyang may balo si Joseph, anong nabuntis ka? Nga, wala ka ba na nilagti? So, ang pressure, ang struggle na nag-struggle, mixed emotion, si Mary during the time sa diyang napahibalo na siya sa anghel, na mabuntis siya. Kung saan na lang na siya isulti sa kuya, na si Joseph, kung sa isulti sa mga tao. No? At stake ang iyang reputation during the time. Kung atong naon pag-ayo, grabe, kung ikaw pa si Mary, grabe nga struggle because during the time na ba, pag makita ka na ganun kang nakasala, no? Proven and tested nga nakasala ka, patyun ka, pinagi sa pagbato, kanunong datong babae, itamangan o bato sa mga tao, kay patyun siya, kay na-suffer siya sa last pagpalabaw. So, at stake ang reputation, at stake ang tanan, ang future, ang kinabuhi, ang future ni Mary during that time, wala siya mahibalo kung practically, kung ikaw si Mary, hindi ka mahibalo kung sa'yo mahitabo sa unahan na mabuntis ka. No? Ginan siya sa akin na, do not be afraid, Mary, for you have found favor from the Lord. Ayaw kahalo kung kapabor sa Diyos. Ana ang kanin. And it's a 31, and behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Ipasabot siya sa amin. O sa diyan, ipasabot siya sa amin, ayaw ka manaka, ayaw ka halo. Kaya ang mahintabo sa iyong mamabuntis ka, tungod na sa pabor sa Diyos na majinan ba na ito may sasakad kagan mas babae sa iyong kaliputan. Grabe, and because the favor of the Lord is with you. Ikaw ang napilian sa tibok sa tanan kababaihan. Ikaw ang nakitaan sa Diyos na favored kaayo niya na gamiton alang nininig na buluton. Grabe mo. There were times na may pabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi na kung mutisting tagtanaw sa atong kaugalingong kapasidad, dili kaya ni Lord. Unsa akong manila mo, Lord, wala ko sukat na experience ani Lord. Na magbuwali, wala ko sukat nag-atubang ng tao, dahil mo share. Wala ko sukat na gandulong Bible study, Lord. Wala ko sukat na namuhat sa buluhaton. Wala ko sukat. Kung saan na lang na ako, Lord, na gikan pa sa sinugdanan, Lord, na establish ng GCLS, kanunay ko na assistant lang sa kumbana. O here it comes, wala na akong magagikuha na, dili ko kamaong, wala ko sukat. Kay sa tanan nga bulukaton, gikan pa sa adlaw nga establish ng GCLS, kanunay may kuyog, Bible study kuyog. Tanan, isang asang lugar na mag-reach out me, mga katawan, kuyog, partner me, because we are partners in the ministry. And here comes, Lord, maglakaw pa ako sa dili na ko, kaya na mulakaw, ngit-ngit, mag-adto lang dito, magwali lang dito sa service sa patay. Lord, no, may manani kay gihatod mo niya ikuha. No, sa Villanueva, o niya to God be the glory is God's alone, Jesus alone. Kay pagkahuman o wali, kanino ko nila ko, Lord, dili na ko, wala ko sukat. Inaani nga kalayo, ikan malulang pa yung kapiriya, Lord. Na maato lang daw magwali dito sa service sa patay. O niya, gi-aware na mudaan nga, kabaluga ang bana, kanya korupay, burin-burin na ba, taas ka ay na siya bangas, naputik na o bangas, niya, taas ko na siya, buhok. Ngayon ko nga, pag-storya na mga something, ay bana, ngayon ko nga, ay, much deep inside sa akong heart, much na sa sipahong sa Diyos na musulod ka sa ilang panimalay. I can't
to declaring only the power, the presence of the Lord during that time. Yet, barayo di esklaveria. Pita. Wala masukan nga mamuhat sa bulotan. Wala na akong bana lang. Kuya, yun, pero ni. So, ni Abdo Waiso, pagman sa wali, ingon ko, dili na ko undamon, dili na ko tapuso, dili na ko undamon ang mensahe sa Diyos, ng pulong sa Diyos, ang tupilin na matangkaan o kinayunan na udawat kami ng Isus na inyong personal na Ginoo manluluwas, tanan na nindog may soul. Praise the Lord, bakbakan na to. Yung ang mana, niapigil ang mana. Pero katong time ng magkakahuman ng wali, nagtindog-tindog na siya at kusina. Niya mo musulod na sa balik, niya mo magawa sa balik. Pero, makita ni mo nga, naa siya'y kakuhaw. Dali lang ang kaaway na nag-give up easy. Makita ni mo nga, tawag ko na po siya nga, bro, unsa ang mali kay galutok mas panihang ko. But I continue to declare it, just declare it. The presence, the power of the presence of the Lord. The Lord, ikaw may nagbato na. Wala mo ko nagpaalig-alig lumani na rin, Lord. Hindi ba yun ako ang nagpaalig-alig? Ikaw ba yan, Lord? Kasi ikaw na ang bahala, Lord. Kaya, first time na ako, di ba nag-alig-alig ba yung it kaayo, kung yan na yun, magwali lang sa inyo na aming na occasion. Ayaw tugutin, Lord, na wala may to God be the glory, my soul. Musugot lang giday ka. No, musugot lang kita. Mo-agree lang kita sa gusto mo aton ni Lord. Hindi na mag-iisol makita natin. Grabe ang kinabuhi ni Mary. So, diyan, di pa sama siya sa akin. The favor of the Lord is with you. Therefore, do not be afraid. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will be to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his reign there will be no end. Nasabtan kaayo ni Mary ang pagpasabot. Nasabtan kaayo ni Mary. Sa diyan nasabtan niya, nakita niya ang iyang kagamay sa iyang capacity compared to the power of God who is going to use her, no, as a vessel para lang ipanganak o i-conceive ang anak sa Diyos kung ipanganak niya. Ingon dahil siya. How can this be? How can this be? Since I am a virgin. Yun siya. So, dili kaya, Lord. When we speak about virgin, another meaning sa virgin is first-timer. Wala pasukan, naka-experience, whatever. Takwa na to. Diba sa ato, primero tang magwali magkurong-kurong ta sa hadlok. Kasi patukon ta, pangainan. First time ta nahadlok Bible study, magkurong ka nga tutuhon. Especially kung ang audience daghang kayo, naay mga tingtulo, naay mga ranggo, magkurong ta sa hadlok. Kaya first timer tang ganumana sa buluhaton. Lamig kayong tagong. That's why my prayer, even with Lord, cover me, Lord, cover me with your glory behind the cross. Kaya hindi ko makita, Lord. Even sa morning devotion, kaya anak ko, that's always my prayer. Lord, cover me, kaya ako sa online. Di ako ang makita, Lord. Really, sa imong himay, sa linting ito. Tawag ibig ko, Lord. So, naitulong ka buta. As we continue, no, naitulong ka butang na makita nato din. Samtang, Pentikoso sa nato bansa ang 46. Nabasa na nato ang 34. And Mary said to the angel, how will this be since I am a virgin? Pagkabas sa 38, and Mary said, behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her.
Then sa 46, and Mary said, "My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For he has looked on the humble state of his servant. For behold, from now on all generations will call me blessed. For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. And his mercies for those who fear him from generation to generation. He has shown strength with his arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. He has brought down the mighty from their thrones and exalted those of humble estate. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham, and to his offspring forever." And Mary remained with Elizabeth for 3 months. Nga gitas na ako in ways mo. Kay, sa to adlaw sa morning devotion na iabot ko ani nga point na nakita na ko how the Lord uses people, no, to fulfill his purpose here on earth. Unsa, or what kind of people, no? Dili na ito na ko baliton, kaya dili naman ko lang ipadayag isulti ni Lord. Pero kato, during that morning, tulog ka butang ang ipadayag ni Lord during that time. No? What kind of people God uses just to fulfill his purpose, no? Here on earth. Una, nakita nato ito, no? Katong nakaampil, he uses humble people. Wala ino ni Mary sa 48, "For he has looked on the humble state of his servant." Humble state of a servant. "For behold, from now on, all generation will come with blessed." Blessed, itawag si Mary nga blessed, kaya ano, si Elizabeth mismo ang naghatag unang anak niya nga, "Blessed are you." Si Elizabeth during the time, kaya una nga gibuntis si Elizabeth. 6 months, 6, 7, 8, 9. 6 months na buntis si Elizabeth. During the time, gipadahigan. During the time nga gipadahigan si Mary, nga mabuntis siya sa unang si Espiritu. Unong on the way, 6 months on the way si Elizabeth. Si Elizabeth, kabalota, ig-agaw or pariente sila ni Mary. No? And ang right is na niyang ipahibalo siya sa angel, nga mauna yung hitang saya, di ato dayon siya ng Elizabeth, kaya giinanman siya sa anghel ng imong igagaw nga si Elizabeth na buntis gani, and he is on the 6-month journey sa iyang pregnancy. So di ato siya ng Elizabeth, unya ang nakatsaga mga igsuman because the confirmation pag-ato niya was completed, no? Pag-ato niya nga nilugso gani ang baby lalong sa tiyan, no? Grabe, no? Kay during the time, pagkabatid niya stingam ni Mary, napuno siya dito sa Espiritu sa Diyos, nga nilugso ang baby sa lalong sa tiyan. Nabati niya ni Elizabeth nga, murag nalipay ang baby niya sa lalong sa iyang tiyan. Giinan siya ni Elizabeth nga, and when Elizabeth heard the greeting of Mary, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Rightly, napuno niya sa Espiritu. Pagkapuno niya sa Espiritu, nilugso ang baby. Murag nalipay ang baby. Yes. Si John, ang buntis ni Mary, ani Elizabeth, o nakainundog na sa sulti ni John, sa diyan kinako na si John, he must increase. Gabi, no? Itak na dyan na mahikuna si John. And nakita na po ngayon so, gusto na na giingay siya ni Elizabeth with a loud voice, with a loud cry. Siya, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." It is actually Elizabeth ang nauna pag-address ni nga tuhang Mary, lahi na lang ng mga reliyon. Ulay na lang awarin yun, but it's actually Elizabeth ang unang na nag-ingat niya. "Blessed are you among women." Kay, confirm ni Mary, there is a verse, asa nga verse, nabasa na ito ganina.
there is a verse 48, for he has looked on the humble state of his servant, for behold, from now on, all generation will call me blessed. No? So, inana, makita na to, part of the preview sa kinabuhi ni Mary, nga si Mary, ang generation ni Mary, na in line din sa generation ni kaning Moses and Aaron. No, that's why na ang iyang mga katigulangan inadto sila ka great men before God. So ang mga descendants, and one of the descendants na si Mary gi-choose sa Ginoo nga mo carry sa kan Jesus Christ in the womb. No, so makita nato nga how sakto ang ingon sa anghel nga you are favored. Ang pabor sa Diyos, anhaa kanimo. Kayong sa tanang kababaihan, ikaw ang napili na magbuntis sa anak sa Diyos. And then, makita na itong mga igsoon nga, pagkapos sa 46, 47, paingon sa 56, na makita na ito din na ang Magnificat. No? Anong Magnificat? No? Because it is a hymn of praise ni Mary when he come to the point, into conclusion, na pabor yun sa Diyos niya. Nahitabo ka na ko na mabuntis ko. And there are three things that Mary has given us an example. Tulo ka example that Mary has shown unto us. No? Makita nato diha sa 34. Sa diyan si Mary, and Mary said to the angel, How will this be? How will this be? Since I am a virgin. Saan marugar? Ana si Mary. Saan marugar na virgin naman ko? Ana si Mary. Ang pagkatawhan ni Mary, no, during the time. So, saan marugar kay? Sa diyan, na human nag-explain ang ihil na mao ni siya mahitabo, kay gipaburan, ang pabor sa Diyos na ang kanimo, Hindi siya nga, adapya saan man nga, wala makusukat, virgin man ko. No? So ako lagi gi-cite yung mga sa spiritual aspect na to, no, nga doon yung mga butang nga dili na to kaya himuon. Pero sa diyan isamon kini sa atong abaga mo question ta nga dili ra ba nako kaya. No? So we are not exempted. Mary is not exempted. So diyan si Mary nga so how many dawpi dili man ko virgin man ko. Wala man ko sukad na ka. Usaon na ko pagkabuntis. Usaon lugar na ko pagkabuntis. No? Sa diha nga, ang anghel, itubag siya sa anghel, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. So, una nga makita na ito, diri may soon. Sa ganiingon si Mary, na how will this be? Since I am a virgin. We should have the honest confession. Kanang bitang pagkabot nga mo I encounter ta ni Lord, no? There are times nga God is going to encounter us nga kaning personal kaayo nga encounter kaning tawgon ka ni Lord o tahasan ka sa mga butang nga lisod kayo wala pasukan, no? Wala pasukan din mo na agi wala pasukan din mo na experience siya labi na pagkuwali niya worship leader sa mga buluhaton wala pasukan na ay mga panahon nga ingon ani so when God will do a personal encounter with you. But we need to, what Mary has shown to us, what he showed to us as an example. Also, yan ipakita is an example. She has that, she expressed, no? Express niya ang iyang honest confession. No, wala siya kabakak-bakak na, sige lang, tanaw lang na ko, Lord, kasi testingan lang. Wala. Diretsugin siya. Diretsyo siya ng tanaw. Saan man eh. So, honest kaayo siya na nagsulti sa ginungan daw ni Lord. Kung saan man eh. No, di ra ba kung kapalo, wala ako sukat. Oh, tanawa. Kita mga Kristuhan, no?
We should not, dili ta magpa-as if na kaya na, kung isang dili na to kaya. Sa diyang gitahasan ko ni Lord nga, Lord, may dili na ko ni kaya, Lord. Pag dumala sa church, ay ka, wala akong gusto. Kamayin kang dili, ni mo kaya. Because it is then that I will take over. And you is going to be used only as a vessel. Si Mary, vessel lagi siya gigamit sa Ginoo. Wala katako si Mary, dili siya ilado, wala siya titulo, how come na, magkita na ito mga, ang gamito ni Lord, dili ng mga inila, mga titulado, o mga sikat, o mga bright, ang gamito ni Lord, plain girl, plain woman. Kita mga plain rata tao. Dili ta mga inila, dili ta mga bright, dili ta mga maayo. Diba? Isa man ko yung mga banggiitan diri, wala. We are like Mary. But ang nakatsada because during that personal encounter, Mary showed us an example where he expresses his honest confession. Sa mga isuon, he showed us an example to just be honest. No, just be honest. Kung sa lang ang naasa mo kasing-kasing, kung sa lang ang butang na naasa imong sulod sa imong kasing-kasing, isulti lang na sa Ginoo. Kita rin, hindi ka mo sulti kaya anyway, nakatalo naman si Lord, ana, tingnan kinanglan. That's why gani, gatapong taong pray. Ganun mag-pray man ko na kay balon pa si Lord daan sa usang ako mga paginanglan, kay balon si Lord sa unang-una kasing-kasing, kako desire, ganun mag-pray pa man ko. But God wanted us, no? Gusto sa Ginoo nga, He wanted us to being in a relationship. Gusto ni Lord na, istorya ka na. Being in a relationship. Gusto sa Ginoo mag-istorya ta. Mag-istorya mo. Dili pagpasabot because God is an all-knowing God. Nga dili lang ang tamad pray. Kaya balo naman si Lord. Kaya naman si Lord. Nasayagit si Lord. But why is it nga, giingnan ta, gi-exhort ta nga, pray. Pray. Wala siya number one nga reason nga nung mo communicate ta kang Lord. Si Mary, nasabtan kaayo ni Mary, and that's why he expresses honest confession to the Lord. Ano, Lord? Unsaon na lang, Lord. Wala kailabulit na rin, pero makita na ito nga ni istorya gyud si Mary during that time. Ikaw baka di ka kamang magdaghan una-una nga kaning unsaon na lang. Kay at stake yun ang iyang reputation. No? Posible pang bulagan siya ni Joseph. Nabutis ka niya makakulabti. No? Then, ang publiko pa. Sa reaction sa publiko. But, aside from, he expresses, no, his honest confession. Ang second nga iso, he expresses her, masayang ko his her. He expresses her humble submission. Ganun maingon ko nga humble submission. Sa diyan ingon siya dire sa verse 38. Grabe kaingon ko. And Mary said, Behold, I am your servant. Alagad ra ko nimo, Lord. Let it be to me according to your word. Be it unto me, Lord, according to your word. Para sa gingon ni Ginoong Hesus na, Father, if it be possible that this cup pass through me, but not according to my will. Dili base sa unsay gusto lang ko, kundi according to your perfect will. Naabatay na ang kasing-kasing mo nga Isu. Dalaw lang Isu, nagkikisilasalan, pero Lord, be it unto me, Lord, according to your word, according to your will. Naabatay na ang kasing-kasing. Isu, ano sa hay,
taas kaayo ang process, taas kaayo, dugay gatuman ang plano sa Ginoo because we do not have that humble submission unto the Lord. Gusto ni Lord na mainani ka, pero you do not have time talking, communicating with the Lord. And secondly, we do not have that humble submission to the perfect will of God. Lord, if this is your will, let it be, Lord. Anyway, dili ko ni mo pasagan. Dili ko ni mo pasagan. Nag-promise mo ka, Lord. Nag-promise ka, Lord. Sa imong pulong. Say, Bruce, I will never leave you nor forsake you. Pagkabot sa 28 Matthew, verse 20, chapter 28, verse 20, I am with you even until the end of age. Makikuban ko kanimo. Usay, dili na ito kakabati na nakikuban si Lord tungkol kay wala magpunta diha sa situation nga namuhata sa iwaton nga gisaon ni Lord sa mata ko sa nato kaabaga. Naamata sa kailayan. Na saan man nato pagkabati nga nag-uban si Lord nga dili man mag-uban, dili man mauto ang senaryo, dili to mao ang kaning place, dili lang sa adyang I will be with you until the end of age. Ang saad ni Lord is only applicable when we are in a place that we are doing the work that was entrusted unto us. Pwede nito na, Lord, ingon ka, banan ko ni mo. Banan lugar ka rin, Lord, ganaan mo ka sa happy-happy. Banan lugar ka rin, Lord, ganaan mo ka sa kalibutan. Busy man ka sa kalibutan. Praise the Lord, palingkuran na itong bisita. So, banan lugar ka rin, Lord, sa inaanak na aspeto. The promise of the Lord when He said, I am with you. I will be with you even until the end of age. Then our Lord, before that, ningon siya, go and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost. Hello, I will be with you. Saan na po na presensya ni Lord, mag-uban lang, when we go preaching the gospel. Kita mo po kayo magulang-ulan dito nga. No, dili siya applicable sa tanan nga aspeto. Sa kanalang aspeto nga naglangaw ka, namuhat ka sa mga bulato sa Ginoo nga dili ka dapat mahadlok kay kauban nimo si Lord. Sa Hebrews siya, I will never leave you nor forsake you. Kanya kung namuhat ka sa bulato, dili manggit ka pasagdan, dili ka biyaan ni Lord. That is His promise. That He will never leave you nor forsake you. Many times, supposed to be masinati na nato. Kanya bitang pamuhat sa bulato sa Ginoo nga matigala ta nga, parang ma-discourage sa tayo, wala pa man sila, asa naman sila. No, ano? Kinsa man yung una, dapat ang naa. Tanaw po. Kinsa man yung dapat ang una sa tanan na mo exist. Di ba presensya ni Lord? Kaya mo na siya ang pinaka-importante and the rest will follow. Ang tanan putang mo, ang tanan mo follow ragid na. Sa pag-start of bali dito sa Claveria, uy, gamay pa man. Isa, duha, tulo. Uy, tuwa man sa gawas, busy man sa hanta, busy sa baraka, busy man sa ana, tanan, busy tanan. But amin yung mga igsoon, sa sige ng lapay sa pulong sa Diyos, namuhat ang gawang sa Diyos, wala ko nag-struggle, no? Mga tawa, magani ang mga tao sa gawas, no? Kaya nag-isgot ko may tungkol sa tulong klases, kinabuhi, physical, spiritual, ugit tayo ng life, anak lang ang isgotan. And then the Lord just, kanyang moves continuously, anak lang. Mga tawa pa mga tao sa gawas. Uy, dapat Lord, ako rin mag-ibigisa na kanang wala rin mag-ibig akong banan niya. Kasi na ipunta na karoon na mag-isog niya ako. Tamang,
While na-preach ko, deep inside sa akong mga heart, gigingon habang Lord, hindi na akong ginikaya. Tingala na lang ko, one by one, nasulod. Ibiyaan ang lamisa dito nga nagbaraha, one by one. So actually, it is the presence of God, no? Presence from the Lord ang pinakauna na pag natalagan mo na ko kay gibugaton, and then the rest will follow. Why? Because it is only the Lord's power that is going to work mightily. Dili na ayaw ng pag-struggle kay in the first place, wala man kay katapos, wala kay kagahuman. Matindog ka diya, vessel ragyad ka, empty. Just allow the Lord to move, to flow, and overflow. Ana lang yun mga iso. Wala na ko nag-care nga, okay, dabi, udugay, mahuman, niyang niya, okay, patrisin yung klaperiya, kini niya, makakulit, makakudalig kagayan niya. Dagang kay kasulod sa una-una, hanggang nga, sa padulong pang kami dito, kasulod sa una-una nga, kung mulugos ko kulit kagayan na ani, okay, delikado na ba dito? Klaperiya ba niya, okay, na mga binuang ako, kung sa ay pagkakabalabal rugat, inigtanaw ni mo sa amin sa motor, matingala na lang ka nga na ay nakaputi din na nga tasbo nga ang kasbo di sa likod. May inala ito mga inadlok may mga Lord, I should put it, place it, everything in your mighty hand. Bahala na ka, Lord. Makaulit ko kagaya ng sarili, bahala na ka, Lord. Yan ang mga bata ka, ma. Para safety, ma. Dito lang na tulog, ma. Dito lang na tulog. Sige. Depende na natin sa involving sige. But the Lord, grabe nga na kayo lulugin. Plaster ka na sa Ginoo. Kung magpangadya naman, alas 5, take over the week. So, ang tulog sa Diyos. Nakuman mga iso, mga 7:30. Ay ko makulit ko ka. Yes! 7:30. 30 minutes. Gikan kami. Paingon sa Villanibag yung paingon ko sa kanang Cagayan. Paingon ang kugod paingon sa Balula. Yes! Makaulit pag po ang hindi ay. You see? Pero i-plaster ni Lord ang tanan. Sa dili ko, dili na ako tapuson. Kung dili na mo mahatagan gigayon nga mo ilag mo dawat ang Ginoong Hesus nga Ginoo Dios ug manluluwas. Dakuran ta mo isul nga libar ta mo balibo. Lord, thank you Lord. Nanindog ang tanan. Pero galing katulad iba na lagi nga ako ginayon na taas kay bangas niya, taas buo. Nga, kung tanawon gid mo, mahalanan gid ka may isul. Simag ramang mata, tanaw ni mo simag ka. Pero no much sa power ni Lord. No much. Natingala na lang mga iso, nilingkod. It is the working of the Lord. It was the working of the Lord na ma-amaze bitaw ka. So, mga iso ka nang mukuhan lagi, let it be to me, Lord, be it unto me. According to your word. Kaya ipamulong ni mo na, Lord, meaning, naagyan ka yung mga proseso, ana, in order to fulfill that purpose. Naagyan ka himoon, ana. I am only your vessel. Be it unto me, ana si Mary. He has that humble submission. Naabatay na mga igsoon. Humble submission. Kaya kung mga igsoon mo, work mightily yun ang Ginoo sa atong Ginoo. Hallelujah! Sa atong pagpamuhat sa buluto sa Ginoo. Just empty. Everything. Wala, Lord. Zero as in zero ko. Wala ko diri. Wala na. Zero. In fact, gabiyahin may paingon din ko, Lord. Wala giko'y kaya bahala na ka. Abriyon ko lang ang akong Bible. And then the Lord reminded me sa morning devotion. Gagiluto niya lahi nga pagkaluto mga iso. And this is the second example of Mary that she has shown unto us, my soul. That she expresses her humble submission. Sa itong Kristohan ang kinapuyan may soul. Gay submit ba nato sa Ginoo ang tanan?
let your will be done, Lord. Amen. Nandiyan na ito kay Jesus, si Ginoong Jesus mismo, ngayon siya, Diyos siya. But ngayon siya, kung pwede lang, let this cup pass through me. But not according to my way. Pero kita may ison, siguro magsigisip ang undang-undang, pinagdagi, Lord. Basta Lord, nag-promise ka ka, Lord. Oh, okay, then that's a promise. Okay, then that's a promise. Yung nag-promise ka, Lord, nga, I am with you always. Sana po na talaga isuon. Kung naabang ka sa sitwasyon, nga namuhat ka sa buluhaton, sige, nung naglakaw ka. Kaya applicable na diha. Pero kung wala ka lagi, hindi siguro na siya applicable, may isuon. Kung tuwa ka sa kailayan, the promise of God that I am going to be with you even until the end of days, that's not applicable to that situation. Pero may kita ba? Sad ka, Lord, never leave you nor forsake you. That's why, my son, we need to be seasoned in the Word of God and in His promises. Aron makita nato, may son, kaya mo man ang ma-disappointed na yung tao, mag-backslide. Ang reason sa mga Kristohanon nga backslide, kasi na, sus, maura man ay gihapon, wala pa lagi, di man tinuod na ilang gaingon nga, muli, nag-igon ang Diyos, nag-igon na ani, nag-igon ang Diyos, inani na, wala pa lagi, no. Ang rason ko na, nagkulang manguta, nagkulang ta sa pagsagulo, sa pulong sa Diyos, ug sa pag-memorize. Kami na ito, applicable in all situation. Yung karoon na rin ako na-experience. Katulad pagkatos klabirin ko nga, ay, magtuod yun, hindi mo promise ko na, ay, I will be with you. Kaya huwag ikaw giubanan, ani yung labihag yun. Amin yung mag-iso, ang kaibagi yung man, so, murahag na sa ilalong dito sa kakahuyan, ganang yan mo agi kasdalan nga pita kay sa natanan, nung yan ay mga kamaisan, na kanang mga ladsunisan, mga kahuyan ko, yung kamaisan, yung, oops, muhawin ko minsan yung musayaw ka ng bao-bao kay pita lagi. Lord, salamat sa iyong promise. Ika, Lord, I will be with you. Even Ika, Lord, I will never leave you nor forsake you. Na-apply na yun, claim na yun. So, ang promise ni Lord, hindi mo mag-ipadala rin. Wala. Lord, I did not follow Mother. Lagyan ko ng follow to, Lord. Pero, di ko kabaliban, Lord. Di ko kabaliban, di mo, Lord. Minsan sa ako, Lord, magliso di ko baliban, Lord. Kaluwasan ako, Lord. Libre, way bayan. Pahuyong ko ni kong kingarian sa langit niya. Kagamay, aning buluton niya, kabalibaran ko ni Lord. Natilagi ko baliban. When I pray, when I kneel down, Lord, hindi man ko kabaliban, Lord. Dili, Lord. Isang-isang. Tagko kay kung utang ka papuntun sa iyo, Lord. Mag-anak ko may isuon. Ako kay puputang kabubutong sa iyo, Lord. Ang adlaw-adlaw na akong sustenance, adlaw-adlaw na akong kinabuhi, nga nagpabili kong nagbaro, labas na lang ka ng imong gi-promise, Lord, no? Nga kinabuhi mo lang ikatapusan. Sa pag-share lang ko, ano yung mga igsuon, na yan nila nasabti. Pagkawas Bible study, o inana na pastora, kaya nila nasabti. Kung saan nila kalainan sa physical life, spiritual life, eternal life. Majority of us, wala tayo nakasabutan. Pero sa dihang, pag kung nga gusto niyo maangkon ng eternal, everlasting life, di na ako nang inamon itapuso na hanggang di itamutag ang kigayon. Nga mo dapat ang Ginoong Jesus. Kanyang personal na Ginoong manluluwas. Wala na ko nag-ingon may ison nga manindog ta. Kay mag-ampot ta, wala na. Nanindog sila tanan mga iso. Hallelujah. Praise the Lord. Continue, Lord. Padayon, Lord. Padayon, Lord. Kaanak lang ko mga iso. Be it unto me, according to your word. You promise me. According to your word. According to your promise. Humble submission. Mga iso. Then, tanaw na itong may isun sa 46, 47. Dili na lang nato, tiwason. Dili sa 56, 55. No, diya sa 55.
Kanilang basahon na ito ang 46 to 47. Ingon diri, and Mary said, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. Basin kasugot ta pero puot. Basin kasugot ta kapugos na. Basin kasugot ta maigsoon sa mga bulan po nag-isangan. Iyon to unta nga bigitaan to me according to your word, pero basin mo naobligar lang ta. O basin o out of respect sa mga leaders nga nagsamon sa ilang nagisamon sa ato, sila ang nagsamon nato. Out of obligation, si Mary sa ganyan siya, be it unto me according to your word. Grabe may son, pagkahuman sa ibuhat niya. He expresses his happy proclamation. Gipakita niya, malipayon siya. Wala siya nisugot nga napugos lang, wala siya nisugot na obligasyon lang. Tugod kaya, ikaw manggod ang Diyos. May kapugod kang kuhan nga murag sugot pero pugos, sugot nga murag kontra gusto. Wala. Pinaagi sa pag-express niya sa malipayon nga pagproklamar sa kaayaw sa Ginoo sa kinabuhi sa ni Jesus. My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. Usahay, human as we are, na usahay magula, no? Ang atong pagkatawhanon. But the joy should prevail. Ang kalipay, for the opportunity na makita ko na sa ang katingalang pagpagliho ko sa Diyos. You should be joyful in proclaiming and declaring the goodness of the Lord. That you are really favored. No? Ipaboran ka sa Diyos. Kuna-una siguro ni Mary, precisely, makita nilo nga siguro si Mary during the time, siguro naapod siguro siya nauna nga, ganun ako mag-yun, Lord. Sama sa atong kakalito ko siya nga, why me, Lord? Yung tubungan ko siya, why not you? Nasaan siguro si Mary, nana ang klase nga mahino nga. Ganun, kadaghan man sa babae, diri sa Israel, Lord, kadaghan man, hindi ganun ako. Pwede siya makiglalis, no, sa ang angel na Gabriel, no, nga gipadayon siya sa ingon ana nga inaanak mo Ginoo. Pero he has that humble submission nga, be it unto me, Lord, according to your word. And he proved it, no? He proved it when he expresses his happy proclamation. Sa ganyan siya, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in my God and my Savior. Makita na itong my soul na in praising the Lord and in exalting the Lord, in proclamation, no? Our soul and our spirit should join, should connect, no? Kay, not only in a physical term, usahay magod, especially during sa atong praise and worship, tagas kaayo ang atong lukso, kukay tagtingin, hallelujah, praise the Lord, tagas ka atong lukso, outwardly, physically, you look good. But how about when the Lord look at you? Kakatanaw ni Lord, direkta na maging kakatanaw ni Lord, kasing-kasing your spirit within your heart, in the innermost of your heart. Kung tinawan pag-yun ng pag-ingong, hallelujah! So, you see, tayo things that we have to consider. No, kay masin Lord, huwag nagpa,
kuan lang ko dire, nagpa-impress lang ko dire para ingon nga spiritually kuan yun ko, kanang dasig yun ko. No, we're not here to impress people, but we are here to worship God in the innermost part of our heart. Muli nga si Mary, and by spirit. Aman ay ang imong spirit. Aman ay nagpuyo ang imong spirito in the innermost part of your heart. That's why kinahanglan na when we exalt the Lord, your soul, meaning your mind, your will, and your emotion join together. Galisan tao breakthrough during sa praise and worship. Why? Physically, you look good because you are here. But spiritually, unang ngayon ang mga teachers ay you are physically present, but you are mentally absent. Linisan sa church, we're physically present, but spiritually absent. Gibilin mo ang iyong kasing-kasing sa aparador ninyo sa inyong locker dito sa inyong balay. Wali mo datang iyong kasing-kasing. Dapat nagkidala mo na. But the message kanina during sa praise, God is seeking worshiper that will worship Him in spirit. Luka, antod karon nga mangita, pamanagin si Lord ngayon nga klase, nga tinuod, nga manimbahay. Nga ano ang antod karon? Makita pa ba si Lord ano yung klase ng worshiper? Gamay na niya nga kakaplagan ni Lord nga worship kaniya in spirit and in truth. Gamay na ni ay yun. Kaya ang pulong sa Ginoo naging 2 Timothy, form of godliness but denying the truth. Dagan kaay karon mga igsoon, kung formado yun kayo, Christian as in Christian. But in spirit ba and in truth. Kaya kung nga, Lord, why is it, Lord, that until now you're seeking worshiper? That we worship you in spirit. You keep on seeking, Lord, worshiper in spirit and in truth. God, sumpay man rin, it doesn't depend on the circumstances. It doesn't depend on, over and above circumstances. Dili yun mag-agad. Kay usahay gakanta ta, but our minds are miles and miles away. Nabilin sa opisina, nabilin sa trabaho, nabilin sa eskwelahan, nabilin sa balay, naibot na mga katublansa, nabahugan na baka ang baboy. But you are worshiping outwardly, you are worshiping because you're singing. Nagkanta ka together with the congregation because this is worship. Because you think that singing is worshiping. We need to go back to the heart of worship. Yes, amen. It is not in singing. It is not in playing the instruments Yes, more than that. that makes worship as it is. It is in the heart. Kinahanglan mga igsoon na ang pagsimba, diya, nagsumikat sa kasing-kasing. Dili mga ritual, dili mga liturgy. Usay, ang mga Kristohano namin nag-worship, wala. May gani kaya mahigsoon. Formado kahit form of godliness, but denying the truth. Kaya wala lang yapon na tuboy, wala lang yapon na pasidunggi, wala lang yapon na bayaw si Ginoong Hesus. Kaya nga ito kasing-kasing, gahil lang yapon, asin gahil lang yapon kaayo. O daghan lang yapon kay mga tagas ng mga butang nga walang panapukan. That's why before
during sa praise and worship, declare ko, Lord, give us a heart that hungers and thirsts for you and longs for you, Lord. Kay useless ang among panag-awit nini, panagtukaro, panagsayaw, kung dili nagyapon nimo makaplagahan ng among kasing-kasing nga nag-worship in spirit and in truth. When we say spirit, Jesus Christ is dwelling, reigning, ruling inside our heart. And in truth, because our worship, it was based on what the Lord has said in His Word. Dili siya truth kung nag-agad ni susulti sa tao or sa naandan lang sa mga congregation o sa mga tao. Kundi nag-agad ni in truth, because it was based, because the word says so, because it was based on what the word of the Lord has said. Magpasubo kay pananduhon may isoon, daghan pundo sa mga Kristuhan. Kung mag-praise and worship, ibo kay sa tanan. But the worship leader challenged the congregation to worship the Lord during worship time. Mingaw na, dili na mo participate ang mga tao. Di-participate lang sa praise. Bumangod kayo, lukso diri, sayang diri, syagin diri. Pag-abot na sa invitation of worship, wala na yung reaction na apay uban na matulog. Especially kung punaw kayo ang aircon, na yung banong lingkod na nangatulog na. Dili na kay halata. Dapat mga isulti. We ang Diyos nga naa atong gilagaran na asto nga observing us how faithful we are, how grateful we are when we say, I love you, Lord, I worship you, I praise you. God is looking the integrity of the heart, the credibility of the heart when we say, I worship you. Sinasambang kita, Panginoon. Hallelujah. Now, my soul, kining tulong kabutang nga ipakita ni Mary nga example. For us to follow, no? For us to follow, mga soul. Dili na magpabilin lang nga kay inaani ra gyud, inaani man gyud ni, inaani man ni, inaani ra ni. That we should grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. That He is worthy, that He is worthy to be exalted over and above. Anang, dili na to siya, dili na to nga, maura ni, maura gini among naandan Lord, maura gini among i-offer, sure ka, maura gini i-offer. Nga He said, in spirit and in truth, what is inside of you? Your heart. Hallelujah, Jesus. The like of the Lord, so like it ours. These three examples of Mary, supposed to be pakita ni sa akin. Be it unto me, Lord, according to your word. He has that humble, he has that honest confession, humble submission, and he has that happy acclamation and proclamation in praising and worshiping. Malipayan mo yung soul. So never be it unto me. Happy ka. Kay happy ka, happy po, happy ta talaga. Amen. Wala na nga sa prayer pagkaganina nun, na mamaulit mi na dili ang empty-handed na wala lang yapon mi na wala lang yapon mi minted, Lord. Only you can feel it. Sa mga naa sa among kasing-kasing at kinahanglan na mo, Lord, para kami mapuno. It is only you, Lord. Ikaw na yun ang makapili namin. Ano yung mga vacuums, gabi na especially kinahanglan na mo ni para lang masustain me the whole week. Kinahanglan na mo. Whatever it is, Lord, feel it, Lord. Feel inside, Lord.
Kay kung wala ka, Lord. Ingon si Jesus, apart from me, you can do nothing. Klaro kayo mo ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Mahimo na lang tanan mo mga klase sa effort. Gina na po itong nag-atos balay kaghapon nga naka-fellowship siya diri, katulo daw bayot siya no, amot ko na kayo nung lungkot, 3 times siya naka-fellowship. Gina na po siya. Home service siya, dala siya nga naan ito tanan, gamit niya sa hair treatment. Kaya nakainumdum siya ng Pastor Sam lagi. Nga kasi ang wife ni Pastor Sam, magpaliban. So niya siya sa balay. Yun siya nga, Pastor Nilaos ko, asas Pastor. Ako siya gisultihan nga kuhan na, ha? Wala, kailakon siya. Yun siya, ay nga nung katultul ka sa mong balay? Siya nga, katultul mo ko kaya nakaanhin ko sa una, sa, uy, Pastor Sam. Ano din siya nga, ikaw Pastor dili ka magpaliban. Hindi mo nga, dili man, wala ko sa plano na magpalipan. Parang wala ko budget dada. Siya nga, sige pastora ka nang tuluin na lang ko sa mga kuhan. Amin yung mga igsuon, gialam sa Ginoo wala siya customer. Kay home service, kay online man, dahil nagpabuking niya sa makanan, di balibaran na siya, nilaw siya, kadunglo siya, Pastor Sam, nilaw siya sa balulan. Ikaw, yan masawa ni Pastor Sam, kaya hindi man magpaliban. Di wala ni siya customer. So, pastora, ano mga silingan mo, i-refer kung pastora, itisingan ko lang po, refer nga, uy, kung paliban ka, ay, hindi ba yan, Gialam si Ginoo nga walay customer para dali dayon. Gipasulod sa balay, girimati. Paul, patimpla kape, agay biskuit, pakana. Di kamulong, kuhan, kamulong ba? Iko nga, ipahari si Ginoo Isus sa imo kasing-kasing. So, pasula ko sa iyo, ito, tugan ang ibuhay simba-simba. Iko amin mo, so tiyata, kamaturan, bisan sa uni mo pagpaningkamot kung dili buligan sa Diyos ang imong kusog, ang imong effort, ang imong katapos, walang-wala ragihapon na. Pasurag ikon, gito makanan, ako, di ko rin balulang, wala, gito, ulti mo, pamiliti ko, sura maglisog ko, ayaw ka malakas pamiliti, kaya ko na i-provide. Pero sultian ta ka, ang mga butang, agad ko, Diyos na ipaprovide na. Pero kinahanglan, mag-usap ka. Pero una sa tanan, ipahari sa si Ginoong Isus, sa iyong kasing-kasing. Aram siya nang bahala mong change, musap sa imong sa dagan. Gwapo na ba siya? Gwapo siya, puti siya. Bulagaw na kung karoon. Bulagaw pag simba niya nire, 3 times, hindi pa bulagaw. Nga nangapangayon kay siya pamiliti, iyang isubay, itagaan ko rin Pastor Sam, pamiliti, pauli sa Mantikaw. Taga-Mantikaw siya. Online ang iyang trabaho, lagi ang mga booking-booking, ang mga kuhan. So, kaya lang sa Ginoo may isun, timaan yun sa murang nahikalimot siya. Kay nakalakaw siya, nabili ng iyang shoulder bag, ang iyang nabitbit ang iyang mga gamit sa hair treatment. Pero, nagsumay na siya sa dalan, paingon sa ilang si Sir Jilin. Katulong teacher ha, yung katulong ang iyang bana kani, Lazada, di kumplito lang yan. Para dali kay siya, dali kay matultulan. Yan, pasala, anong phase 1 ba na, o phase 1, na ay plaza na. Yan, pagsulunod, kanina yung dalan, pagsulunod mo na, daling gamay nga, yan, hindi na gusto mo, klaro, kung yung teacher na si Angeline, si Ma'am Angeline, amuta na lang tayo po niya. So, ito yung pala, pasura, Lazada. Direction. Pero, what is good in that situation, my soul? Because dahil mga panahon na i-allow ni Lord, Terry, ayun siya sa niya, tulong yun is Ginoo, pasura nga, buwan, makasuloy ko diri, wala ko'y customer. Ay, nakastampay siya ka Diyos, nasiran sa puno sa Diyos. Praise the Lord. Grab the opportunity. If there's an opportunity, always grab it. Kaya ko nga, dili na aksidente ka ng Lord. Kipyaan ko nga kung mga biwaton. Ikaw, kilingkuran ko siya. Ikaw, isiran sa pulong sa Ginoo. Pagkuman, package na nagtuntuan, di patulog-tulog siya sa balay ni Angeline. Kaya ba si teacher Angeline magpa-hair ribbon, na-reward na lang ito niyan kang Lord, na naminaw siya sa pulong sa Diyos. Amen! Hallelujah! Papakalabahan niyo ang praise to Lord! Always grab the opportunity and make so. We are supposed to be like Mary, that every time God encounter us, where you go, let it be
and power, according to your word, and according to your promise. Amen. Ngayon ang panagmalindo. Hallelujah. Pagpakan nato ang Ginoo sa mga usapang. Oh Lord, we glorify your name, Lord. We honor you, we bless you, we exalt you, Lord. We magnify your name, Lord God. For your name is above all names. Hallelujah. Worthy of all glory and honor. Hallelujah, Father. Thank you, Jesus. Thank you, God, for being so good, for being so kind, for being so loving and so faithful, Lord. Thank you, Lord. Dili ka nakuktan, panahon alam ka na mo. Kaya mo may kasabihan mo, Lord. Iba na tayo. Thank you, Lord. You have spoken your word, Lord. And you have come to us, God. Thank you, God. Salamat tayo, Lord. Kayo mo na sa pigisan, Lord God. Reminding us once again, Lord, that we are only your that we are only, Lord, instruments, Lord, to fulfill your purpose, to fulfill your plan, whatever plan we have, Lord, whatever purpose, be it unto us, be it unto us, according to your word, according to your purpose, according to your plan. The life of the Lord is so thankful. Dawat ang among mga magkasalanan. Dawat ang among mga patay. Dawat ang among mga pagsigaw. Pinagi sa kamahal. Nangalan ni Yesu Kristo na among itulungan ng pulis. Ang tanan mo ingon,